itinakda ng malaon, kasangkapan sa dakilang misyon. Ang mundo sa kaliguan ay maiahon, bansang itinangi ng nag-iisang hari. Ang kapayapaan at pag-ibig ay lumalagi, walang katumbas na kapalaran para sa mga pinili at magkakasamang tatahan sa langit na mithi. Ang kabanal, banalan, bayang kinahawagan, ang bayang pinangakuan ng kaharian, ang tanging landas ng katotohanan. Bayang pag-aari ng Diyos, ang kabanal-banalan, ang kabanal-banalan, bayang kinahawagan, ang bayang pinangakuan ng kaharian, ang tanging landas ng katotohanan. Bayang pag-aari ng Diyos, ang kabanal-banalan. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church.
like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth. Currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries, in the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services. Since the main purpose of the existence of the church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the church to reach more people even in the farthest corners of the world. The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018,
the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat po sa ating Panginoon sapagkat isang panibagong pagkakataon sa atin po'y ipinagkaloob niya upang sa pamamagitan nito'y lubos nating maalaman kung ano pa po ang mga kalooban ng Diyos na iniuukol niya at mga karunungan, kaalaman na dapat malaman nating mga nilikha niya. At ito po ay sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin sa talakayan ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po'y inihanda para po sa atin, na alam kong ito po ay napapanahong paksa sapagkat saan mang panig ng mundo naroon ang tao ay talaga pong isang pangangailangan para sa kanya ang pagkakaroon ng bagay na ito. Ang tinutukoy ko po ay ang salapi. Subalit, alinsunod sa banal na kasulatan, meron pong isang bagay na dapat po tayong maunawaan
tungkol po sa salapi. Kaya sa paksa pa lamang ay makikita na po natin ang banal na kalooban ng Diyos para po sa atin na sa kabila na ang tao'y nangangailangan ng salapi, meron po dapat limitasyon sa bagay na ito. Ang paksa ay nagsasabing, umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. Kapatid na Neraya, alinsunod sa Biblia, gaano po ba kahalaga ang salapi sa buhay ng tao? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Ecclesiastes. Ang kapitulo po ay 10 at ang bersikulo po ay 19. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa at ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Maliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pantas na hari, ang haring si Solomon. Gaya ng ating narinig sa isang paghahambing, yung kapistahan na niya, ginagawa para sumaya ang mga tao. Gayun din ang pag-inom ng alak ay nakapagpapasaya. At ang salapian niya ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Ang ibig sabihin po nito ay totoo naman po na talagang napakahalaga sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao ang pagkakaroon ng salapi. Ito ay panagot sa ating mga pangailangan o sa ibang salita ay panustos sa mga bagay na pangangailangan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad po nung tinatawag na basic needs ng tao, yung pambili niya ng pagkain sa araw-araw, yung maayos na damit na isusuot, pambili ng bahay o pagpapagawa ng bahay, na po. At ganun din naman pag ang tao po ay nagkakaroon ng sakit o karamdaman, kailangan niyang bumili ng gamot o kung nako-confine sa ospital ay pambayad sa mga bills, sa mga bayarin. At kung ang tao ay dumarami ang salapi, ito rin ang ginagamit para makapagpundar ng ari-arian, tulad ng sasakyan, lupa, at sa mga bills gaya ng pambayad sa kuryente, sa tubig, sa gasol, maging sa internet connection at iba pa. Ibig sabihin, sa daily living po ng tao, mahalaga ang role na ginagampanan ng salapi. Kaya mahalaga sa buhay ng tao, iba yung may salapi ka o marami kang salapi kumpara doon sa kakaunti o wala kang salapi. Ang ibang tao nga po nahihirapang mamuhay kapag kakakaunti o kapos sa salapi. Sapagkat tiyak ang pagtuturo ng Biblia, ang salapi, iyan po ay panagot o panustos sa mga material na pangailangan ng tao habang nabubuhay sa mundong ito. Nakikita natin, mga giliw nating mga taga-subaybay, isang katotohanan ng buhay o realidad ng buhay, marami tayong pangangailangan sa buhay na ito. At hindi po naman natin maaabot o makukuha yung mga pangangailangan na yun kung tayo po ay walang salapi. Kaya dahil po sa kahalagahan ng salapi sa araw-araw ng ating pamumuhay, ay ano po ang pinapangarap at hinahangad ngayon ng karamihang tao, kapatid na Neraya? Ipinahayag po ito ng Apostol Pablo maging sa kanilang kapanahunan at maging sa ating panahon dahil hindi na babago ang pangangailangan ng tao sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po sa pamamagitan ng kanyang sulat sa kanyang kamanggagawa na si Timoteo. Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 9, sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Yan. Dahil nga po napakahalaga na magkaroon ng tao ng maraming salapi para matustusan ng maraming pangailangan, ang mga tao anya'y nagnanasang yumaman sa anumang paraan. At tayo po mismo ang nakakakita nito, sabi nga realidad po ng buhay. Na kung ang tao ay tatanungin mo ano ang pangarap mo, kahit ang mga bata, hindi mawawala yung pangarap nila talagang yumaman. Ano po? Kasi iba yung lifestyle ng buhay nga pagka mayaman ka kumpara sa nabubuhay ka na ikaw ay mahirap. Kaya ang tao, dahil sa kahalagahan ng salapi,
hinahangad at pinapangarap nilang yumaman. At meron pa nga po, basta yumaman kahit sa anumang paraan. Kaya lang po, medyo mapanganib ang pangarap na ito na kahit sa anong paraan ay yayaman ka. Kasi meron mga tao, dahil sa malabis na paghahangad na yumaman sa anumang paraan, talagang halos lahat ng panahon ay ginagamit sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo. Sabi nga, iba, yung araw ginagawang gabi, yung gabi ginagawang araw. May mga tao po na wala ng panahon, minsan sa pangsarili, doon na lang ipinopokus yung kanilang lahat ng panahon. At ang medyo nakakalungkot, sa halip na legal na paraan, yung iba kahit illegal na paraan ng basta't pagkakakitaan, pinapasok kapalit ng katuparan ng pangarap nilang yumaman. Nahuhulog sa tukso na i-grab yung kahit labag sa batas ng tao o labag sa batas ng Diyos. Na ang dapat sana, hindi naman masama na talagang mangarap tayong yumaman, pero sana sa legal na paraan, naaayon sa batas ng tao, lalo na po naaayon sa batas ng Diyos. Pero ibang mga tao, kahit illegal, basta't kikita at yayaman, ginagrab po ng tao yun. Opo. Ngayon po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po masama sa tao ang mangarap na siya ay yumaman. Pero gaya po ng ating narinig na binanggit sa talatang ating napakinggan, yung mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan. Ano po? Ganyan ang tao sa kasalukuyan. Sa anumang paraan, gusto nilang maabot yung kanilang pangarap na yumaman. Ang nagiging kasalanan lamang nila ay nahuhulog sila sa kapahamakan na kahit na illegal, gaya nga ng sinasabi ng kapatid na ni Raya, ay sinusunggaban ng mga taong ito na nagnanais yumaman sa anumang paraan. Kaya nga may mga taong nagsisikap mag-aral, nagsisikap sa paghahanap buhay, nagsisikap na pag-aralan ang mga bagay-bagay dahil yun ay nakaugnay naman sa kanilang pangarap na yumaman. Kaya lamang nabubuhay sila sa isang legal na pamamaraan. Ang masama, itong mga taong nahuhulog sa kapahamakan ay sinusunggaban, sabi ko nga, kahit nga droga o illegal na droga. Talamak po yan sa lipunan po natin ngayon. At kahit sa iba't ibang mga bansa, ano po, talagang nagiging bilyonaryo itong mga gumagawa ng mga illegal na drogang ito na ikinapapahamak ng mga mamamayan ng bawat bansa. Yun po ay binubuksan sa ating kaisipan na kapag ka po illegal na pamamaraan, hindi po yan sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. At dahil sa malabis na paghahangad ng mga tao na magkaroon ng maraming salapi at maging totoong mayaman, ano po, kapatid na Neraya, ang masamang kaisipan o kalooban na nalikha nito sa bawat tao na nagnanasang yumaman sa anumang paraan? Ang masamang epekto po nito, hindi lang sa kanila, kundi maging sa pamayanan na kanilang ginagalawan, ay makikita po ito sa paraan ng kanilang pag-uugali at pamumuhay. Mababasa po natin sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Narito po ang masamang ibinunga o idinulot ng mga taong nagnanasang yumaman kahit sa anumang paraan. Dahil sa malabis na paghahangad ng tao na magkamal ng maraming salapi, naapektuhan yung kanilang attitude and behavior. Ang magandang ugali sana, ang tao mapagmahal sa kapwa. Pero kapag ang tao malalabis ang paghahangad sa salapi, gustong yumaman kahit sa anong paraan, nagiging maibigin sa kanilang sarili. Nagiging makasarili ang tao kapag gayon po. At nakikita po yan sa mga tao. Binabago ng paghahangad nila ng yumaman yung kanilang ugali. Nung hindi pa mayaman o simple lang buhay, may malasakit sa kapwa.
na dapat sana sa pagyaman niya, mas marami siyang matutulungan o mapagmamalasakitan, nagiging makasarili ang ibang mga tao. Hindi naman natin nilalahat. Meron namang mga mayayaman, ginagamit yung kayamanan sa pagtulong sa kapwa. At yung iba, dahil nga mahalaga yung salapi, bukod sa nagiging maibigin sa sarili, yung salapi, natututunan na nilang yun ay kanilang ibigin. Na ang dapat sana ay minamanage lang ang salapi bilang panusto sa mga pangangailangan. Pero nade-develop na po yung puso ng tao na yung salapi, dahil sa halaga nito o importansya sa pang-araw ng pamumuhay, minamahal na. Nagiging maibigin na ang tao sa salapi. At kapag ang tao nakamta na yung maraming salapi o naging mayaman, yung iba kasama ng pagyaman, nagiging mayayabang, mapagmalaki, gayon na lang kung magtungayaw dahil iba yung may pera, kung ang kaharap niya ay walang pera. At nakakalungkot isipin, merong mga anak na pati yung respeto o paggalang sa magulang, pagka sila'y mayaman at yung kanilang magulang ay nanggaling sa pamilyang mahirap, minsan hindi na nila sinusunod ang kanilang mga magulang. Dahil sila yung may pera, nagiging masuwayin na sa mga magulang. At wala na rin itong turing o pagrespeto, paggalang. At higit sa lahat, dahil naging maibigin na nga ang mga tao sa lapi, mas pinili nilang pag-ukulan ng panahon ito, wala na silang panahon sa pagpapakabanal. Kaya nagiging walang kabanalan ang mga taong mataas ang antas ng paghahangad, na yumaman kahit sa anumang paraan, at naghahangad na magkamal ng salapi kahit sa anumang legal na paraan. Alam nyo, mga giliw namin, mga taga-subaybay, maidagdag ko lamang, kapatid na Neraya. Ang huling talata na inyo pong narinig na aking pong binasa ay 2 Timoteo 3 at 2. Pero kung atin pong titignan at babasahin yung nandoon sa versikulo 1, yun po ay isang pahayag at babala ni Apostol Pablo na doon ay nakasulat na darating ang isang panahong mapanganib. At ito na nga po yun, mga giliw naming taga-subaybay. Hindi po ba natin nararanasan, nararamdaman na napaka mapanganib na po ang lugar na atin pong ginagalawan? Hindi na po tayo ligtas na makapaglalakad ng 10 oras ng gabi. Di po ba? Andyan ang patayan, andyan ang nakawan, andyan ang panginghid na pagbebenta ng mga droga, mga giliw naming mga taga-subaybay. At yan po ay nagmula at nalikha ang panahong mapanganib sa sinasabi ni Apostol Pablo na darating ang panahon na ang tao'y magiging maibigin sa salapi. At yan po ay nangyayari na po sa kasalukuyan. At ninanais po namin na iiwas ang sangkatauhan sa ganitong kalalagayan. Kaya kapatid na Neraya, ano po ba ang ipinapayo sa atin, lalo na sa ating mga taga-subaybay, mula po sa pag-aaral na ito? Ang ipinayo po ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano noon, kaya nasulat sa Biblia, ay magsilbing payo sa mga Kristiyano sa huling araw para huwag tayong maapektuhan ng masamang bunga ng pag-ibig sa lapi na nagdudulot nga ito ng pagbabago ng dati may magandang ugali ay nagiging masama ang ugali. Manatili tayo sa ugaling Kristiyano ay nasulat po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5, sa salin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Napakatiyak po ang payong ito at aral na mula sa Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Gaya ng ating narinig sa talata, umiwas kayo. Opo, umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. Kasi kung hindi nga po natin itong iiwasan, mahuhulog nga po tayo sa pagiging maibigin sa salapi katulad ng mga taong di mananampalataya. Opo, dahil pag hindi tayo nakaiwas, may masamang epekto ito. At kalaki po ng utos na umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi, itinuro po ang paraan kung paano tayo makakaiwas.
Hindi naman sinasabing masama yung salapi. Tinalakay natin. Kailangan po natin yan. Ang masama po, yung magkaroon tayo ng pag-ibig sa salapi. Iwasan nating ma-develop ang ating kalooban na mapamahal sa atin yung pera o yung makayamanan sa mundo. At ang paraan para hindi tayo mahulog sa pag-ibig sa salapi, dalawang bagay. Una, sabi, masyahan kayo kung anong meron kayo. Sa ibang salita, mag-aral at matuto tayong makontento at masiyahan sa kung ano yung merong na nasa atin. Sapagkat ang Diyos po, hindi naman siya nagbibigay ng kulang. Ang ibinibigay ng Diyos sa ating pang-araw-araw ng pangangailangan, sapat, nasa sa tao lang kung paano niya yun ibabudget. Pagka ang tao masyadong maluho yung paraan ng kanyang paumuhay, talagang pag tinuos niya, hindi kasya. Pero kung pipiliin lang ng taong mabuhay ng simple, may kakontentuhan, kasya po yun. At bukod nga sa kasya, makapag-savings pa ang tao o meron pa siyang pangkawang gawa doon sa mga nangangailangan. Yun po ang una, matuto tayo at mag-aral tayo na maging kontento at masiyahan sa kung ano po yung mga pagpapalang binibigay ng Diyos sa atin. Pangalawa, manghawakan po tayo sa pangako ng Diyos. Ano po ba yung pangako ng Diyos? Sabi ng Diyos, sa anumang paraan, hindi kita iiwan. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Iba po kasi nababalise. Paano anyang hindi ako mag-iipon ng maraming salapi? Paano anyang hindi ko hahangaring dumami ito? Paano anyang yung future namin? Paano anyang yung pampaaral ng mga anak ko? Paano pagtanda namin? So, hindi naman po masama na talagang paghandaan natin yung para sa pangailangan ng ating mga anak, yung pangailangan pagtanda natin, okay lang po yun. Kaya lang, yung sa sobrang pag-aalala, na para bagang sa kamay mo na nakasalalay ang lahat para maitaguyod yung pangailangan mo, yun ang nagiging dahilan para ang tao talagang pahalagahan ng gusto at mahalin ng salapi. Pero ang paraan para makaiwas tayo sa pag-ibig sa salapi, sapagkat may masamang epekto nga po ito, tatandaan natin palagi ang watchword na God will provide. At yan po ay napatunayan na ng mga unang Kristiyano at maging ng mga unang naglilingkod sa Diyos sa ating panahon. Na talagang ang Diyos batay sa kung ano yung kailangan natin sa tamang panahon, hindi nalilate ang Diyos ng pagtulong. Eksakto po kung ano yung kailangan, binibigay ng Diyos sa tamang panahon. Dahil ang pangako niya at tinutupad niya ito, sa anumang paraan, hindi kita iiwan. Parang sinasabi ng Diyos, ako bahala sa iyo. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala, at mabubuhay po tayo ng panatag at masaya kapag tinatandaan natin yon. At hindi tayo mabibiktima ng uri ng kasalanang umibig sa salapi. Sa halip, yung Diyos na nagkakalob ng salapi, ang matututuhan nating lalo siyang ibigin at pakamahalin. Yan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, wag po nating ipagkamali na ang paksang araling ito ay nagtuturo sa atin upang tayo ay maging tamad. Hindi po. Sana po ay maging malinaw po sa atin na ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos na ibigin natin ang salapi. At ngayon, kung ano po ang kasalukuyang estado ng iyong buhay, yan naman po yung sinasabi ng banal na kasulatan, pansamantala makontento ka dyan. Habang ikaw ay patuloy na nagsisikap, nag-aaral ka, at pinagsisikapan mo ang iyong pag-aaral para sa future na magkaroon ka ng maayos na trabaho. O dili kaya, may maliit kang negosyo, ngayon ay pinagbubuti mo na hindi ka nandadaya, na ipinagtatagubili mo sa Panginoon Diyos ang tagumpay ng iyong negosyo, wala pong masama doon. Ang kailangan lang po natin, kung ano lang po yung kaya ng ating budget ngayon, doon po tayo mabuhay. At wag po tayong lalagpas doon, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kapatid na Neraya, sa katotohanan, ang tao po kasi walang kakontentuhan di ba? Pagka naabot niya na yung isang antas ng isang kalagayan sa buhay na ito, nagnanasa pa siya na taasan pa ng taasan yung level ng kanyang kinikita, sa pag-asa na magiging totoong maligaya sila sa buhay na ito. Ang tanong, yun po ba ay may katotohanan ayon sa banal na kasulatan? Na ang kagalakan, ang kaligayahan ay
nakadepende sa salapi ng tao o kayamanan ng tao. Ipinaliwanag na po at sinagot yan ng pantas na haring si Solomon sa kanyang sulat sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo G. Sasalin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. Pakibasa niyo po muli, kapatid na Benhanan. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Napakaliwanag po ng katotohanan ito, na once na ang tao ay namalaging umiibig sa salapi, naakala niya yung maraming salapi ang magdudulot sa kanya ng kasiyahan sa buhay at yung pagkakaroon ng estado na pagiging mayaman ay daan para siya hindi na mabalis, yung panatag magkaroon ng tinatawag nilang peace of mind, yung kapayapaan ng isip. Nagkakamali po. Hindi doon nakasalig yun. Sinabi na po ng Hari Solomon, kapag ang tao umibig sa salapi, hindi siya masisiyahan sa salapi. Dahil ang taong maibigin sa salapi, kasama ng ugali yung kawalan ng kakontentuhan. At kapag ang tao po ay walang contentment, kahit na mapa sa kanya na ang lahat ng kayamanan sa mundo, pero dahil siya ay walang kakontentuhan, hindi pa rin po siya magiging masaya. Dahil ang susi ng kaligayahan, hindi po pinagbabatayan ng dami o kaunti ng kung anong meron ka, kundi marunong ka bang makontento. Pag ang tao po may kakontentuhan, kaunti man, sapat, o kaya marami, ang nasa kanya, mamumuhay siyang masaya. Dahil nga po ang maibigin sa salapi ay walang kakontentuhan, kaya sinabing hindi talaga siya masisiyahan. At kung maabot man niya yung pagiging mayaman dahil sa sobrang dami na sa salapi, sa legal o illegal na paraan, hindi pa rin siya mapapayapa. Minsan nga po, sinabi ni Solomon, yung damian niya ng yaman ng tao, hindi nagpapatulog sa kanya. At mentras ang tao yumayaman, mas marami nagiging alalahanin at intindihin sa buhay. Mabuti pa ro yung manggagawa o yung mahirap na tao na kumakain man ng marami o konti, natutulog ng payapa. Pero kasama po sa pagyaman ng tao, yumayaman din ang mga alalahanin. Kaya hindi po doon talaga nakabatay ang kapayapaan ng pamumuhay o yung pagiging masaya. Kahit mag-interview po kayo ng mga taong mayaman na ang kanilang pag-ibig ay nabaling sa pag-ibig sa salapi. Mga giliw naming mga taga-subaybay, totoo naman po yung atin pong nararanasan at naoobserbahan sa maraming tao. Kasi karaniwan po, bata pa lamang, para bang naiinggit sila sa mga taong mayayaman. Para bang sinasabi nila, ako rin gusto kong maging mayaman. O kaya naman, sinasabi nila, napakaswerte nyo naman, napakayaman ninyo. Pero sa katotohanan po, mga giliw naming mga taga-subaybay, at yun po ay isinasaysay na ng Biblia. Ibig sabihin, ito'y kalooban ng Diyos na ipaalam sa atin, ipaunawa sa atin na huwag nating ibabaling ang ating kagalakan o kaligayahan sa dami ng salapi. Sapagkat sabi nga kanina, hindi po lahat ng mayayaman ay masaya. Hindi po lahat ng mayayaman ay may kapayapaan. Kasi kung totoo yun, na tanging mayayaman lamang sa mundong ito ang maligaya, ang may kapayapaan, edi sana lahat ng mga taong kapos ang kapalaran, wala ng kaligayahan. Pero kung sino pa yon na mahihirap, sino pa yung payapang namumuhay? Kung sino pa yung tila mababa ang antas ng pamumuhay, sino pa yung mayroong kapayapaan? Ibig sabihin, naroon ang kakontentuhan sa kanilang puso. Kung ikaw ay mayaman sa kasalukuyan, pakontento ka. Huwag ka nang maghangad ng ano pang mga bagay, lalo na kung ito ay gagawin mo sa iligal na paraan. Mga giliw naming mga taga-subaybay. Ngayon, kapatid na Neraya, bukod po doon, ano ang lalong masamang kalagayan ang kinahuhulugan nitong mga tao na nagtataglay ng pag-ibig sa salapi? Lalong mapanganib po naapektuhan na pati yung kanilang pananampalataya o yung kanilang pangkaluluwa. Kaya gayon na lamang po ang pagbabawal talaga sa mga Kristiyano na
talagang huwag iibig sa salapi, sa halip ay iwasan ito. Tinalakay po yan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Narito po ang tiyak na pagtuturo ng Biblia sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Maunawa natin na yung mga umiibig sa salapi, ang sabi ng Apostol Pablo, yun ang naging ugat ng kanilang kasamaan. Ang salapi ay hindi masama, pero kung tayo magkakaroon pag-ibig sa salapi, aakayin tayo niya sa paggawa ng masama. At dahil anya sa paghahangad na magkamal ng maraming salapi, yung mga dating mananampalataya, nalayo sa pananampalataya. At bukod sa nagawang talikuran yung pananampalataya, dahil sa pag-ibig sa salapi, nasadlakan niya sa paghihirap ng kalooban. Nawala na nga yung pananampalataya nila dati na siyang saligan sana ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang naging paraan ng kanilang espiritual at pisikal na pamumuhay, nangyari sa kanila yung paghihirap ng kalooban. At totoo po yan, kahit na tanungin natin yung mga tumalikod sa pag-ibig sa Diyos at mas piniling ibigin ang kayaman sa lapi, tanungin natin, totoo ba talaga silang masaya? Kahit na meron silang marami sa lapi. Lagi nilang sinasabi, parang may kulang. Totoo po yan. At ang lalong masama nga, yung magawa mong talikuran, yung pananampalataya mo sa Diyos dahil lang dyan sa salapi. Yan pa namang pong pananampalataya, ang layunin niyan ay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi ng Panginoon, makamtan mo man ang lahat ng kayamanan sa sanglibutan, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, baliwala rin yung kalagayang yan. So, yun po ang lalong masamang epekto. Kaya, tinuturuan tayo o pinapayuhan tayo na umiwas sa pag-ibig sa salapi. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, sana po ay nabuksan ang ating pong kalooban at na-realize po natin. Sasabihin mo ba na ikaw ay hindi mapalad sa mundong ito? Mga minamahal naming taga-subaybay, kung mayroon kang kinakain sa araw-araw, mayroon kang malakas na pangangatawan, mayroon kang malinaw na pag-iisip, at higit sa lahat, ang kalooban mo ay nagnanasang maglingkod sa Panginoon Diyos, bunga ng pananampalataya na nalilika sa iyong puso, napakamapalad mo. Kasi nga, mga mahal naming taga-subaybay, hindi po lahat ng mayayaman ay masaya. Hindi po lahat ng umiibig sa salapi na naging masagana sa buhay na ito ay wala ng pagkukulang. Gaya ng banggit kanina ng kapatid na ni Raya, maraming mayayaman, pagka tinanong mo sila sa kanilang pamumuhay, sinasabi nilang, hindi lahat. Parang pakiramdam namin, may kulang at kulang. At yung kulang na yon, ang pwedeng magpuno nun, ay ang pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ang pagbaling ng iyong pag-ibig sa Diyos, imbis ng pag-ibig mo sa salapi. Yung pag-ibig na yon, mga giliw naming taga-subaybay, ibaling natin sa Panginoon Diyos at sa ating kapwa-tao. At tinitiyak po sa atin, anuman ang kalagayan mo sa buhay na ito, samantalang ikaw ay kontento, sasayo ang kapayapaan at ang kagalakan sa buhay na ito. Nawa ay ipagpala sa atin ang mga... Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakat, maraming mga katha, nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia.
Kapayapaan po ang muling sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. At narito po ang mga text numbers o cellphone numbers na maaari po ninyong makontak ang inyo pong mga lingkod sa programang ito para po sa inyong mga katanungan, sa prayer requests o kaya ay sa mga libreng Bible study. Maaari po kayong tumawag at mag-text sa mga numerong ito. 0909-555-5009, 0926-383-0454, 0991-419-2027. At gayon din naman po sa aming pong official website na www.mostholychurch.com. At gayon din naman po sa Facebook, ang Kabanal-Banalan. Sa Facebook page po naman, MHC Media. Sa YouTube channel po naman, The Most Holy Church. Instagram, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ayuno, at sa pagkakataong ito muli, ating pumakasama ang kapatid na Yushel. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, na lagi po ay kapiling namin at nagpapahintulot na kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan, na tinutugon ng inyong mga tanong sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, sapagkat sumasampalataya po tayo. Ito ang lalong matwid at tamang paraan upang maalaman ng tao ang katotohanan. At pasimulan po natin ang pagtugon sa mga katanungan, kapatid na Ayuno. Opo, ang mga pumasok pong katanungan po sa atin ay ito po ang isang pumasok po sa atin. Totoo po ba ang buhay ay swerte-swerte lang batay po sa Ecclesiastes 9:11? Parang awit yan Opo. Kapanahon na mo yata yung awit na yan Oo nga po yata. Tungkol dyan sa katanungan ng ating kaibigan, totoo bang ang buhay ay swerte-swerte lang? At may batayan pa siyang talata, mabuting mabasa muna natin para matiyak po natin tama ba yung kanyang pagkaunawa doon sa talata na sinabi ni Haring Solomon na ang pagkaintindi niya, ang buhay ay swerte-swerte lang. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 9, ang versikulo po ay 11. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabakaman ay sa mga malakas, ni sa mga pantasman ang tinapay. Ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kalooban ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Yan. Pagka po talagang hindi natin babantayan ang ating kaisipan, ang ating kalooban, maaaring isipin talaga natin, swerte-swerte lang ang buhay. Pero kung unawain po nating mabuti, ipinapaliwanag ni Haring Solomon na isang taong naging talagang mapalad dahil pinagkalooban ng Diyos ng pagkaunawa sa napakaraming bagay, nakita niya ang mga bagay na sinabi niya sa talatang yan, na kung iniisip ng tao na kaya siya nagkakaroon ng tinapay o kaya nananalo sa alinmang larangan dito sa mundo, dahil sa sarili niya, hindi po gayon. Kundi yun nangyayari sa tao kung siya'y kaaawaan ng Diyos na ito'y ipagkaloob sa Kanya. Hindi dahil sa Kanyang sariling galing, kundi dahil sa kahabagan ng Panginoon. Kasi kahit gusto ng tao, kahit na siya'y matalino, kahit anong sikap ang kanyang gawin, kung hindi ipagkakaloob ng Diyos sa Kanya, walang kabuluhan ang anumang meron siya. Hindi naman hinihikayat niya ng tao na wag na siyang gumawa, wag na siyang lumaban, wag na siyang magsikap. Dahil Diyos naman ang nagkakalob, hindi po. Gusto lang ituwid ng Diyos ang kaisipan ng tao, hindi dahil sa tulin ng tumatakbo, hindi dahil sa husay ng gumagawa o sa talino ng sinuman,
kundi ang mga bagay na yon nakakamit ng tao. Kung ano man ang nakamit niya dahil kinahabagan siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mahalaga po talaga, kapatid na Yushel, na makilala ng tao na meron pong isang Diyos na gumagawa sa lahat ng mga bagay. Opo. Para sa ganun, hindi niya iasa ang kanyang sarili doon sa kaya lang niyang gawin. Opo. Opo. Yun napakahalagang bagay. Opo. At yun po, mababasa po natin sa Deuteronomio Kapitulo 28, ang bersikulo po ay 2. Tunghayan po natin ito. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong diringgit ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yan, lahat ng pagpapala na nais ng Diyos ibigay sa tao. Kahit yung kaligtasan ng ating kaluluwa, talagang nakalaan yan sa lahat ng tao. Gusto ng Diyos yan. Ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas. Talagang lahat ng pagpapala, gustong ibigay ng Diyos sa tao kasi ang lumikha sa tao, ang Diyos. Nang likhain ang mga unang tao sa paraiso pa nga inilagay. Opo. So gusto talaga ng Diyos maayos ang buhay ng tao. Pero paano mangyayari na ang gayong kalagayan ay makamit ng tao? Napakalinaw naman, di ba kapatid na ayun? Opo. Diringgin ang tinig ng Panginoon at kanilang sundin. Yan. Kaya pag ganyan po natin sinampalatayanan yon, hindi natin pangahawakan yung sarili nating galing, sarili nating talino, kakayanan, o kung ano man meron tayo, hindi tayo magiging parang si Nabucodonosor. Opo, sapagkat si Nabucodonosor po nanalig, umasa sa kakayanan na kanyang magagawa. At yung kapangyarihan niya na sa tingin niya ay kaya niya nang magawa ang lahat, nagkamali po siya. Kaya nung meron siyang magawa na napakaganda, hangang-hanga siya. At inisip niya, nagawa ko yun sa sarili ko. Hindi po. Kung nagawa niya yon, ipinahintulot ng Diyos, ipinagkaloob ng Diyos yun sa Kanya. Kasi kung ang Diyos ang talagang magkakaloob sa atin, talagang makikita natin, napakaswerte natin, napakapalad natin, napakabait ng Diyos sa atin. Pero yung lahat ng yon, mauunawa, makikita natin kung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Opo, kaya maganda pong aral po talaga yung nasabi po ninyo, kapatid na Yushel, yung nangyari po kay Nabucodonosor. Pinatunayan talaga ng Panginoon na talagang siya yung nakapangyayari. Dahil binigyan po niya ng karamdaman itong si Nabucodonosor para patunayan niya na kaya niyang ibaba ang sino mang nasa mataas. Kaya si Haring Solomon, napakapalad dahil naunawaan niya ang mga bagay na yan. Opo. Yan po mga minamahal namin mga taga-subaybay, tanggapin po natin at lubos ng sampalatayanan ang sagot ng Biblia. Yan. Salamat po. Sa pagkakataon pong ito ay pakinggan po muna natin ang isang likhawit mula sa ating minamahal na kapatid sa Valenzuela City, ang kapatid na Paul Belisario, sa kanyang likhawit na pinamagatang Pagkakataon. Muli, marami pong salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin dito sa programang Ang Kabanal-Banalan. Para po sa aking likhawit, ang pamagat po nito ay Pagkakataon. Ang lyrics po nito ay sinulat ni Brother Asap o Roland Hernandez at ang tono ay sa pamamagitan ni Sister Delia Vashni o Dina Batak. Ang likhawit na ito ay nagpapakita sa atin kung gaano karaming pagkakataon o chances ang binibigay sa atin ng Panginoon para lapitan siya, paglingkuran siya, at patuloy siyang purihin. Mabuting pagkakataon ang sa atin ay ibinigay, pinanauli sa kasakdalan ang kaluluwang nadungisan. Ngayon ay tapat na pasalamat ang sa iyo ay aming handog.
pagkakataon na kaloob, panaling panata aming sagot. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Pangako ngayon ay binitiwan, magtatali ng kaluluwa. Nawa ay mapagtagumpayan nang di sapitin kapahamakan. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Pagkakataon, ito ang pagkakataon makatugon sa banal mong layon. Ang dalangin kamay ay abutin hanggang marating ang iyong piling. Panata ang aming tugon, ito ang pagkakataon. Ang sagot ng Biblia. Sa mga kasama pa rin po namin sa patuloy na sumusubaybay sa programang Ang Kabanal-Banalan, muli maraming salamat po. Patuloy po nating i-like at i-share ang programang ito sa ating mga kaibigan at mahal sa buhay. Ako po muli ay maghahandog sa inyo ng likhawit na may pamagat na Kapatid, Iniibig Kita. Kung paanong inibig tayo ng Panginoon, ganito ang nais makita niya sa atin na pag-iibigan din naman sa ating mga kapatid. Ay hindi pa tayo magkakilala. Pag-ibig sa isa't isa ay walang nadarama. Malasakit sa puso natin hindi nakikita. Kung may pag-ibig man sa atin, ito ay tunay na ba? Kay dakilang pagkaunawa ang ating nabatid, na tunay na wagas itong taglay nating pag-ibig. Tayo'y magkaramay sa anumang hirap at sakit, sabay nating tinatahakdang tungo sa langit. Ngayon ay atin lang nakilala ang pag-ibig sa loob ng iglesia. Sa atin ay lubos na ipinaunawa. Ito'y ating naranasan na tayo'y matatanikala. Kapatid kitang tunay at marapat na ibigin ka. Kapatid ko, sana'y nakalaan ang pagdamay mo
sa akin, kahinaan ako ay aalalayan mo. Anumang kapintasan sa akin ang namamalas mo. Pag-unawa at pagtanggap mo siyang kailangan ko. Pagmamahalang dalisay, yan ang nasa sa atin. Ang dakilang bili ng Diyos na Panginoon natin. Sapagkat tayo'y tumatahak sa tamang landasin. Pag-ibig ang pairalim, ang tagumpay ay kampihan. Ngayon ay akin nang nakilala ang pag-ibig ng Ama. Sa loob ng iglesia, sa atin ay lubos na itinaunawa. Ito'y ating naranasan na tayo'y magkatalikaya. Kapatid kitang tunay at marapat na ibigin ka. Ngayon ay akin ang nakilala ang pag-ibig ng Ama. Sa loob ng iglesia, sa atin ay lubos na itinaunawa. Kapatid kitang tunay at marapat na ibigin ka. Ang sagot ng Biblia. Habig talaga ng boses mo, brother. Opo. Maraming salamat po sa Panginoong Diyos, kapatid na PJ, at nagkaroon kayo po ng ganyang boses at napakaganda. Sa pagkakataon pong ito ay ipagpatuloy natin ang pagtugon sa katanungan. Lahat ba ng nagtuturo ng mula sa Biblia ay tama po ang itinuturo, kapatid na Yushel? Yan ang paniniwala ng iba, lalo na po yung katwiran na madalas nating madinig. Lahat naman yan iba-iba lang ng mga sinasabi, pero sa Biblia din naman lahat galing ang itinuturo niyan. Yung ganong tono ng salita, parang sinasabi, puro tama naman yan sinasabi niyan. Kasi Biblia, yung kanilang gamit sa pagtuturo. Hindi man po mamagandahin ng iba itong aming sagot. Ito po'y ayon sa Biblia. Hindi po totoo na dahil Biblia ang ginagamit, tama na ang itinuturo ng lahat ng nagtuturo na ang gamit ay ang Biblia. Nakatitiyak po tayo dyan dahil ang nagpahayag po niyan si Apostol Pablo mismo. Pakinggan po ninyo. Dito po sa 1 Timoteo, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 8, ganito po ang ating pong mababasa. Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Yan. Ang Biblia po, kung ginagamit ng tao sa matuwid, mabuti yun. Nananatili yung kanyang kabutihan ay hindi po nawawala ng saysay. Pero kautusan ng Diyos. Halimbawa, itong mga nakasulat sa Biblia, ginagamit ng ibang mangangaral para, sabi nga, para mangotong. Di ba? Ang tawag po dyan ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro, nangangalakal ng salita ng Diyos. Opo. Yun po ba masasabi nating tama? Sigurado pong mali yung bagay na yon. Kaya hindi po totoo na kung Biblia ang gamit, tama na ang itinuturo. Dahil meron pong nagtuturo na masama ang layunin. Meron ding nagtuturo, iba ang itinuturo sa talagang
nasusulat sa Biblia. Si San Pablo po naman ang nagpaliwanag yan. Pakinggan po natin. Dito po sa Galatia Kapitulo 1, ang bersikulo po ay 6 hanggang 7. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Oh, yan. Kapatid na yun, maliwanag, di ba? Talaga pong Biblia din ang hawak, pero iba po yung aral na dala. Iba ang interpretasyon doon sa talagang tinuturo ng banal na kasulatan. At sasabihin pa, kami ay full gospel. No, Purong Biblia lang, purong gospel, ebanghelyo lang ang aming tinuturo. Pero pagka ating pagbubulayan, yung kanilang tinuturo, iba sa talagang itinuturo ng Biblia. Halimbawa, yung sinasabi ng iba, sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Saan po natin mababasa yon sa Biblia? Wala pong ganong nakasulat sa Biblia. Alam po ba ninyo kung ano nakasulat sa Biblia? Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Basahin natin yon sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 24. Hindi po sapat yung pananampalataya. 2:24 ng Santiago. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Oh, yan, napakaliwanag. Hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Pero marami pong tao, dala-dala ang Biblia. Ano po sinasabi? Manampalataya ka lang. Maliwanag po, doon sa Biblia ang dala nila, ang nakasulat, hindi sa pananampalataya lang. Pero ang itinuturo, na dala ang Biblia, manampalataya ka lang. O, yan po ang isang katunayan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, nagtataka ako, maraming naniniwala sa inyo, sa ibang ebanghelyo, na ang totoo, hindi naman iba yung Biblia ang dala, yun din. Kaya lang, iba ang itinuturo sa nakasulat sa Biblia. Marami pa po. Kaya hindi basta may dala ng Biblia, aral na ng Diyos o tama na ang itinuturo. Huwag po tayong manalig sa ganong paniniwala o gayong pananaw. Minsan po, yan ay ginagawang pananaw lamang o paliwanag para po itakas ang sarili sa pagnanasang unawain. Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ngayon, kung itatanong po natin sa Panginoon, sa Biblia, paano ba natin malalaman na ang isang nangangaral na may dala ng Biblia, talagang tama yung itinuturo? Pinaliwanag ng Panginoong Kristo Jesus yan sa San Juan 7:17. Pakinggan po ninyo. Ganito po ang nakasulat. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Di ba? Na yun, no? Opo, kaya talagang makikita po natin meron po talagang mga tao po pag ginagamit ang Biblia, pinagtatalunan pa po yung nakasulat Kaya ang marami pong nakakapakinig, nalilito. Pero kapag napakinggan po nila yung nangangaral ng salita ng Diyos, mahahalata po nila kung yung pinakikinggan nila galing sa Diyos. Opo. O galing lang doon sa nangangaral. Yun po ay sinabi ng Panginoon. At yan depende. Ano ba ang talagang layunin ng tao? Bakit siya nakikinig? Gusto ba niya talagang maglingkod sa Diyos? Totoo ba sa puso niya na kaya siya nagsusuri para masunod kung ano gusto ng Diyos? Kasi kuminsan ng tao, nagsusuri sino ba yung magaling? Para meron din siyang matutunan at kuminsan para marunong din siyang makipagdebate. Masama po yun. Kung talagang tayo po, sabi ng Panginoon, nagnanasang gawin ang kalooban ng Diyos sa udyok ng ating pag-ibig, ang Diyos po mismo ang gagabay sa atin. Tutulungan tayo ng Diyos. Mauunawa po natin, malalaman natin, yung bang nakikinig o napapakinggan nating aral, sa Diyos ba o hindi? Malalaman po natin yun. Hindi po kailangang ang isang nagsasalita malaman nating magaling, mahusay, sikat na tao, hindi. Kahit na po siya ay hindi natin kilala na sikat.
hindi natin alam kung sino siya, saan siya nanggaling. O kahit na alam natin kung saan siya nanggaling, pero malalaman po natin kung siya'y kasangkapan ng Diyos para ihatid sa atin ang tunay na aral. Paano? Ipapaunawa sa atin ng Diyos. Mararamdaman po natin yon. Ang unang kailangan lang po, yung katapatan natin sa ating pagnanasa. Kaya ba tayo nakikinig? Katulad po ninyo ngayon, nakikinig po kayo, nanonood po kayo. Ano po nasa kalooban ninyo? Sumampalataya po kayo. Kung tapat sa puso nyo ang nasaing paglingkuran ng Diyos, malaman ang katotohanan, hindi po kayo maliligaw. Gagabayan po kayo ng Diyos. Kaya ang paghanap sa katotohanan, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil magaling tayo, kundi nakikiusap tayo sa Diyos, nananalangin tayo, tulungan tayo, Panginoon, ito pong napapanood ko, itong napapakinggan ko, ito po ba'y aral mo? Maawa ka po sa akin, ipadama mo po sa akin. Sumampalataya po kayo. Hindi kayo pababayaan ng Diyos na maligaw. Bakit? Yan po sinabi niya eh. Makikilala nyo ang turo, malalaman nyo kung yung sinasabi nung nagsasalita, sarili niyang salita o salitang mula sa Diyos. Yan ay kasing kahulugan, gagabayan po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya huwag tayong mangamba, huwag tayong malito. Hindi natin kailangang makipagtalo sa kanino man. Ang kailangan natin, tapat na puso at ang patnubay ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At pagpalait po kayo ng Panginoon at inyo pong sampalatayanan ang sagot ng Biblia. Sa pagkakataon pong ito, maraming salamat po sa inyo, mga giliw na taga-subaybay. Gusto man naming tugunin pa yung ibang katanungan, maikli po yung oras na nakalaan sa atin sa pagkakataong ito. Sa ibang pagkakataon pong uli, bibigyang daan po muna natin ang kahilingan ng ating mga kapatid, mga kaibigan, katulad po ninyo, ukol sa panalangin. Kasama po dito yung pagpapasalamat na sa mga kapatid nating nakatapos sa operasyon, nagpapaabot ng pagpapasalamat sa atin. Kasama natin ay pagpapasalamat yan sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat sa iyo. Alam namin, ginabayan mo kami sa aming gampanin sa mga sandaling ito. Sumasampalataya kami, ginabayan mo rin ang mga nakinig sa amin at ikaw ang pumatnubay sa kanila upang madama nila ang katotohanan ng iyong mga salita. Nakikiusap kami, gawin mo itong pagpapala sa kanila, maging sa kanilang mga mahal sa buhay, at nawa po maranasan nila ang iyong mga kagandahang loob sa pamamagitan ng lubos nilang masampalatayanan ng iyong mga katwiran at umakay ito sa kanila sa kapayapaan ng buhay, sa masayang pagdilingkod sa iyong banal na pangalan. Amen. Tulungan mo rin ang aming mga kapatid na nakakaranas ng iba't ibang sitwasyon ng buhay, ng karamdaman, ng mga suliranin. Palalakasin mo po ang kanilang loob, gaya ng mga kapatid namin na pinalampas mo sa mga pagsubok at nakaranas ng kagalakan dahil sila'y iyong ginabayan. Ipagpala mo rin po ito sa iba pang mga kapatid, sa aming mga kaibigan na patuloy na nakakaranas ng mga bagay dito sa sanlibutan. Papagtagumpayin mo rin po sila at pangyarihin mo sa kanilang yung kalooban kung magkagayon, kilalanin kanila bilang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy mo rin pagtagumpayin ang programang ito sa iba't ibang dako, lalo pang dumami ang nagpupuri sa iyo, gayon din ang pagsisikap ng yung leader sa iyong kabanal-banalang iglesia. Ikaw po ang laging sumakanya upang ang gawain ito ay lalong maging pagpapala sa buong sangkatauhan. Sumasampalataya kami, nakikinig ka po sa aming panalangin. Pinagpapala mo kaming lahat. Inihahandog namin ang gawain ito sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Kami pong muli ang inyo pong mga lingkod at kapatid na Ayuno At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, pantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.